Kristo ay itinampo. Sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang araw, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagusunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit, kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapahingahan. Ngunit kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede nyo din po bang batiin ang inyong katabi ng magandang hapon? Ngayon po ay araw ng Biyernes at alam po natin na kapag araw ng Biyernes, ito po ang araw na tayo ay tumutungo dito sa simbahan ng Quiapo upang magbigay parangal, papuri at higit sa lahat, pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin siya ng malakas na pagpupuri, parangal at pasasalamat.
Naniniwala po ba kayo na kayo ay mahal ng Diyos? Marahil, isa pong bagay ang pinangahawakan natin bilang mga tagusunod ni Jesus, bilang mananampalataya, ay ang pagmamahal ng Diyos. Kahit po ba mahirap ang buhay, sa tingin nyo, mahal kayo ng Diyos? Kahit ba maraming kumukuha ng kaba ng bayan, sa tingin nyo po ba mahal pa rin kayo ng Diyos? Talaga? Kahit po ba minsan, kahit nasasaktan ang puso natin dahil iniwan tayo ng mga ating mga minamahal sa buhay, sa tingin nyo po ba mahal kayo ng Diyos? Sa madaling salita mga kapatid, ano man ang hinaharap natin sa ating buhay, isang bagay ang hindi nagbabago. At yon ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay para sa araw na ito? Dahil kung mapapansin po natin mga kapatid, sa pasimula po ng ating ebanghelyo, ito ay nagpapatungkol kay Jesus pagkatapos niyang magpalayas ng masamang espiritu, magpalayas ng demonyo. Bakit kaya ginagawa ni Jesus ang mga bagay na ito? Dahil siya'y may malasakit sa kanyang kapwa. At saan nagmumula ang malasakit ni Jesus? Sa kanyang pagmamahal sa kapwa. Pero minsan mga kapatid, kagaya ng karanasan ni Jesus sa ating ebanghelyo, gumawa na siya ng mabuti, gumawa na siya ng malasakit, nagpakita na siya ng pagmamahal. Ano pa ang inisip sa kanya ng mga tao sa kanyang paligid? Na siya daw ay panig kay Beelzebul, prinsipe ng demonyo, prinsipe ng kasamaan. Pero pinaliwanag sa atin mga kapatid, at alam naman natin mga kapatid, ang totoong kwento, na si Jesus kailanman hindi papanig sa masama. Alam natin mga kapatid na si Jesus kailanman hindi papanig sa demonyo. Dahil una sa lahat, mas malakas si Jesus. At kung mas malakas si Jesus, anumang masamang isipin laban sa Kanya, ang mamumutawi pa din, kabutihan at tama. Kayo po ba mga kapatid, naranasan nyo na po yan? Yung tipong kayo na ang gumagawa ng mabuti, sa mata ng iba, kayo pa din ang masama. Naranasan nyo na po ba yan? Yung tipong ikaw na ang pinakamabuti, pero sa tingin ng iba, ikaw pa rin ang pinakamasama. Pero aminin po natin o hindi mga kapatid, ang ganyang mga pagkakataon, nakapanghihina po ng loob, di ba? Total naman, hindi nila ako pananiniwala ang mabuti ako, magpapakasama na lang ako. Total naman, lahat naman pala gumagawa ng masama. Lahat naman pala, may ginagawang kabalastugan. Makikisali na lamang ako. Total naman, walang naniniwala sa akin. Pero mga kapatid, alam natin ang kwento ng ating ebanghelyo. Hindi natinag si Jesus. Bagkus, naging hamon kay Jesus na sa kabila ng pag-iisip ng hindi mabuti ng kanyang kapwa o ng mga tao sa kanyang paligid, nagpatuloy pa din siya sa kanyang pagpapakabuti, sa kanyang malasakit, at sa kanyang pagmamahal. Bakit? Dahil alam niya na hindi naman siya naghihintay ng papuri ng iba. Ngunit ang lahat ng kanyang ginagawa ay laging nagbibigay papuri sa Diyos. At siguro mga kapatid, yan din po ang isalang-alang natin sa buhay natin ngayon. Huwag nating basta lamang isipin kung ano ang sasabihin ng iba. Bagkus isalang-alang natin na yung mga bagay na ginagawa natin, hindi tayo naghihintay ng papuri ng iba. Bagkus tayo ay nagbibigay papuri
sa Diyos. When you do good things, you are not after the praises of other people. But rather, when you do good things, you always give praise and glory to God. At sana po, yan yung masalang-alang sa buhay natin. Tayo pong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko, hindi ibig sabihin walang naniniwala sa iyo. Sa iyong paggawa ng tama, mali ka na. Bagkus ang tama dapat pinaninindigan. Ang tama dapat isinasabuhay. Ang tama dapat ipinaglalaban kahit wala nang naniniwala sa iyo. Dahil oras na ikaw ay naninindigan sa tama at mabuti, tandaan mo, ikaw ay nagbibigay papuri sa Diyos. Kaya, ano ang hamon sa atin dito mga kapatid? May panawagan si Jesus. At ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kung sa buhay natin mga kapatid, ang pinaglalaban natin ay kabutihan, ang pinaglalaban natin ay ang tama, ang pinaglalaban natin ay ang katotohanan, kanino tayo panig? Kay Jesus. At kung tayo'y panig kay Jesus, mga kapatid, isa lamang ang paalala sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Dahil lahat ng kumampi sa Panginoon, hindi niya iniwan. Lahat ng kumampi kay Jesus, kanyang sinamahan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, paalala po sa atin, huwag tayong mapagod magpakabuti. Huwag tayong mapagod gumawa ng tama. Huwag tayong mapagod pumanig sa tama. Dahil sa mga oras na ito, hindi lang tayo naghihintay ng papuri sa iba, kundi sa mga oras na ito, tayo ay nagbibigay papuri sa Diyos. Nawa po mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin ay hindi lamang po paghihintay ng papuri sa ibang tao. Bagkus, ang lahat po ng mga bagay na ginagawa natin, lagi nawang nagbibigay papuri sa Diyos. Lahat po ng ating ginagawa, nawa, laging nagbibigay papuri sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.